ito na po ang inyong inaabangan na maipaabot ng ating kaibigan tungkol po sa kalagayan po ni Tatay Duterte po doon sa Netherlands. Kung sino po daw ang makakatulong sa kanila. Kaya nandito po si kaibigan para po ay tanungin natin kung alam po ba niya na mayroon bang makapangyarihan na tutulong para makabalik po si Tatay dito sa ating bansa. Kung may puruhan po ang makakabalik na ligtas. Kaibigan, magandang gabi. Ito po yung natin, topic tungkol po ito sa mga tao na naghihintay sa ating tanungan nila na ipaabot po ninyo ang sagot. Maraming nagsasabi, ako nga makasurvive po pa si Tatay doon sa Netherlands hanggang makabalik dito. Kung meron po ba talagang mga tao na magtulong nito, yung mga tao na makapangyarihan. Totoo po ba natutulong si Trump at saka yung iba pang mga malalakas po na mga tao doon sa ibang bansa ngayon? O yun po ang kanilang gustong malaman sa inyo, kung meron po ba talaga makapangyarihan na tutulong. Kasi po yung China ay pumalag. No? Pumalag po talaga sa nangyari kay Duterte. Oo, gusto po nilang malaman kung may pag-asa pa bang makabalik po si Tatay na ligtas po dito, at totoo po ba itong mga sabi nila na mayroong tutulong po kay Tatay na sa kanyang kaso sa Dragon War, na kung posible daw ay makabalik po daw dito, na kasi po yun po ang gusto nilang malaman. Daming lamok. Ito po yung sinabi ng ating kaibigan, guys. Huwag kayong mag-alala. Napakaraming mga tao ngayon na tutulong. Ang daming abogado na mga magagaling, at meron din po mga kapangyarihan na nandun po sa ibang bansa na tutulong po kay Tatay. Kaya dapat huwag kayong gumawa ng mga hakbang ninyo na hindi maganda para po ay magulo dito sa ating bansa. Kasi po pag naisahan kayo, wala, hindi pa rin kayo makakabawi. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Sa lahat po na nagtatanong sa atin tungkol po sa kalagayan ni Tatay, huwag kayong mag-alala, ipagdasal natin. Naging okay po siya ngayon, no? Para nakabupon po si Tatay, dahil po ay meron po siyang malalakas po ng mga tao na tutulong sa kanya. Ito po siguro ang sinasabi po niya na si Trump siguro yung binabanggit dito. No, meron pang iba. Marami, hindi lang si Trump po yung nagmalasakit dito, guys, nagbigay ng simpatiya. Ang dami po pala. Grabe, bakit po kaibigan, no? Sobrang mahal po nila talaga si Tatay. Sa lahat po ng mga supporters po ng ating ex-president, huwag po kayong mag-alala, ha? Tandaan po natin, ang ginawa ni Tatay ay ikakabuti po sa lahat. No, kung ano man po ang mangyayari sa buhay ni Tatay, huwag po natin na kalimutan na siya ang tao na naglingkod sa ating bayan, na ibinibuhis po niya ang kanyang buhay alang-alang po sa ating mga kabataan na para ligtas sa anumang kapahamakan po dito sa mundo natin. Kaya salamat po kaibigan sa ipina-update po ninyo. Oo. Sa lahat po nang nagtatanong, huwag po daw kayo mag-alala, guys, ha? Naging okay po daw si Tatay ngayon, sabi ng ating kaibigan. Kasi po nakita po nila yung maganda po talaga yung pagtrato po doon, at saka wala namang problema po doon ngayon dahil po inaalagaan po siya ng maayos. Grabe yung mga respeto sa kanya, dami. At saka meron po nga nakita si kaibigan na tutulong po talaga. Totoo po yung mga sinasabi, no, ng mga tao na merong makapangyarihan na tutulong po sa kanya para po ay maibalik po siya dito sa ating bansa, kasi hindi po siya sanay po doon. Oo, kaya dapat hindi po kayo lagi po ang kinapaalala ni kaibigan, wag ayun magbuhat og di maayo, ha. Kayo og magbuhat mo masama, posible nga mangyayari po na magpabilin jud si PBM dire sa pagka-presidente. Yun ang totoo. Aanhin po natin kung magpabilin siya og presidente. Hunahunaon nato ang daming mga buhay na wawala ngayon. Hindi po mahigpit ang kanyang war on drug. Sabi natin, ha, hindi, walang war on drug, walang patayan daw ng mga drugs, di ba? Sabi natin. Pero ang dami mga inosente yung namamatay dahil po sa drugs. Di ba?
Yun po tandaan natin, ilang buhay po ang nawala ngayon. Bata man o matanda, anong mga edad, dahil po sa kapahamakan, dahil po sa ginawa po ng mga demonyo tulad po ng shabu, drugs. Noong si tatay po yung nakaupo, maraming buhay, di ba? Maraming buhay na wala, pero mga adik. Ngayon, walang war on drug. Anong nangyari? Inosente yung namatay. Yung mga inosente ngayon namatay, kaibigan, anong may hustisya po ba na ipinaglaban nila? Wala. Kaya, pito na pamahal po si Tatay Digong. Marami mang nasaktan na mga magulang dahil po ay yung anak nila ay nawala. Pero kagustuhan po nila. Dahil po sa droga. Ngayon, walang war on drug, walang patayan sa drugs. Pero ang namamatay mga inosenteng tao. Rape, kidnapping. Ipinapamukha namin ito dahil po grabe. Dito po inyong malalaman kasi po Mindanao, no, nasasaktan talaga sa nangyari po kay tatay ngayon. Kaya dapat po wag po kayong maghakbang na hindi maganda para hindi magmarsyalo, para hindi tayo ma-extend sa pagka-presidente, no? Pagdating ng panahon ay mayroon po makapalit, ay doon po ninyo matutunghayan na mayroon po talaga makapagbigay po ng magandang matamasa natin dito sa bansa natin kung mapalitan ito. Kasi alam po ninyo kung bakit po nasabi natin. Makita mo sa social media, mayroong mga bata ni rape, maraming nagsyasabu sa social media, nagpapakita kung anong ginawa nila. Di ba? Makita ninyo guys kung gaano na po kabastos. Sino po ang kanilang binastos? Yung presidente natin. Yun po ang totoo. Ang dami pong namamatay, nawawala. Pag mayroong missing, pag nakita, patay na. Yun po ang walang war on drug sa administrasyon ni BBM. Walang namatay na mga, walang pinatay tulad po ng si tatay pa. Wala, no? Minus. Pero ang mga inosente ang nangamatay daghan. Kaibigan. Kaya na ganito po ang karamdaman po natin, guys, pati Duwindi, nakita yun nila. Grabe na yun. No? Nasaktan tayo dahil inosente po yung pinatay nila. Pero yung pinatay ng ating mga ex-president doon, yung mga tao gumagawa po ng kasamaan din. Grabe. Salamat po kaibigan sa ipinapaabot lagi ha. Sa lahat po ng mga makapanood dito, pag-share na lang.